Okay, good day mga Airsoft. Good day mga kabigman. Hello po mga Airsoft. Welcome po sa episode 141 o Park Kwentuhan Session and Tanungan portion, no? Grabe! 141. Hindi na po biro yung milestone, no? Yung naabot natin, yung layo ng naabot natin. Grabe. 141. Ibig sabihin 141 na gabi, no? Na nagsasama-sama tayo para dito sa ginagawa nating kwentuhan session tanungan portion. Mga Airsoft, no, during the kwentuhan session tanungan portion, dito tinatalakay natin yung mga bagay na na-encounter natin na kadalasan tanong ng ating mga ka-airsoft, no? So, dito sa kwentuhan session tanungan portion, meron po kayong pagkakataon na tanungin yung mga bagay na gusto nyo magkaroon ng kasagutan. Okay? Bago tayo magpasimula, mga ka-airsoft, ako muna ang magtatanong sa inyo. Ang tanong ko sa inyo, meron ka na bang lalaruin ngayong darating na long weekend? Long weekend to itong darating na Holy Week, di ba? Holy Week kung tawagin, Semana Santa, di ba? Dito sa Semana Santa na to, magkakaroon ng mga long weekend, bakasyon. Ang tanong, meron ka na bang gagamitin? Yung family mo ba, meron na ba kayong gagamitin sa pag-banding-banding ninyo, di ba? Kung wala pa, magpahabol ka na. Ang gagawin mo lang naman is tatawag ka sa amin. So, pagkatawag mo sa amin, i-schedule kita, pupuntahan kita. Tapos, dyan mismo sa harapan mo, dyan mismo sa bahay mo, pipili ka ng unit. Okay? Marami akong dalang pistol, marami rin akong dalang rifle. Ang dala kong pistol, nasa 50 pieces. Ngayon, kung may magre-request ng rifle na magdadala ko. No? So, hindi mo na kailangan na bumiyahe pa at pumunta rito sa amin, no? Kasi sa mahal ng fuel, syempre, sa mahal ng toll fee, wag ka nang mag-abala pa. Hayaan mo kami ang pumunta sa iyo. Wag kayo mahihiya, mga Airsoft, kasi syempre trabaho ko po ito, di ba? Trabaho ko po ito ang kayo'y mapagsilbihan, kaya hayaan nyo pong gampanan ko yung aking trabaho. Okay? So, wala ka pang Airsoft, anong gagawin mo? Tumawag ka na kay Bigman. Okay? Pupuntahan kita, ako mismo ang pupunta sa iyo, ako mismo magdi-deliver ng mga unit na kailangan mo para itong darating na long weekend, meron ka ng lalaruin. Okay? Pinalampas mo na nga yung Christmas Pinalampas mo na yung yung Chinese New Year. Pinalagpas mo na yung, 'di ba? Marami nang lumampas na holidays, 'di ba? Ngayong holidays na 'to, gawin mong makabuluhan yung holiday na i-spend mo with your family. Okay? Si Mrs., turuan mo mag-firing. Yung anak mong panganay, mag-firing kayo. Yung anak mong bunso, mag-firing kayo. Di ba? Yung mga anak mo, mag-firing kayo. Napakasarap ng maidudulot ng pagpa-firing sa atin, lalo na sa mga lalaki. No? Alam nyo ba yung sarap ng feeling na every time na nai-hit mo yung target, nag-uumapaw yung saya mo? Di ba? Nag-uumapaw yung kaligayahan mo kasi every time na mai-hit mo yung target, feeling mo action star ka, di ba? Kaya wag ka na magpatumpik-tumpik pa. Tatandaan niyo to mga ka-airsoft, lagi ko sinasabi to. Yung pera kasi naiipon yan Yung pera na pagtatrabahuan, yung pera na didiskartehan Pero yung pagkakataon mo, yung moment na pinapalipas mo, yun ang hindi kayang mapalitan ng pera. Di ba? Ngayon malakas ka. Ngayon matalas yung paningin mo, matalas yung pandinig mo, matalas yung pang-amoy mo, matalas yung mga senses mo. Di ba? Kailan ka maglalaro? Pag na-stroke ka na, pag tagilid ka na lumakad, pag hinahatak mo na lang yung paa mo, di ba? Kailan ka mag-e-airsoft pag malabo na yung mata mo,
Pag hindi mo na makita yung target mo, kailan ka mag-airsoft? Pag bingi ka na, di ba? Ngayon, yung tamang araw, ngayon yung tamang moment para mag-airsoft ka. Sa tuwing mag-airsoft ka, ayain mo yung sambahayan mo, yung pamilya mo. Maglaro kayo, magpaligsahan kayo, magpagalingan kayo, di ba? Masaya yung moment na yun. Okay? Tatandaan mo, pag yan, lumipas yan, katulad yan, yung mga anak mo, ang mga bata, mabilis lang lumaki, di ba? Pag yan, lumipas yan, wala na tayong magagawa. Hindi na natin maibabalik yung mga pagkakataon na pinalipas natin na sana nag-e-enjoy tayo kasama yung pamilya natin. Okay? So, ngayon mga Airsoft, dire-diretso po tayo. Kwentuhan session, tanungan portion, episode 141. Mag-usap po tayo. Meron kang tanong, itanong mo kay Bigman. Okay, na? Okay mga Airsoft, question number 1. Okay. Bigman, ano ba ang pinagkaiba ng silicone oil na ginagamit mo sa airsoft versus sa lubricating oil na nakikita natin sa hardware tulad ng WD-40? Okay, no? Ano ro ba ang pinagkaiba ng silicone oil na ginagamit natin versus dun sa silicone oil na WD-40 sa lubricating oil? Malaki po ang pagkakaiba niyan, no? Ang WD-40, number 1, mga airsoft, ginagamit yan sa mga lugar na, sa mga parts na makakalawang. Ang number 1 na trabaho ng isang WD-40 is para mag-penetrate siya doon sa kaloob-looban ng surface para, para lumuwang yung parting mahigpit or masikip. Yun ang pinakasilbi ng isang WD-40. Okay? Ngayon, hindi natin kailangan ng WD-40 sa unit natin. Hindi natin kailangan mag-penetrate yung oil do sa unit natin kasi wala naman pong kalawang yung unit natin. Okay? Yung penetrating compound ng isang WD-40, kaya siya nagpe-penetrate, mapapansin mo pag in-spray mo siya parang gumagapang siya, di ba? Bakit? It is because dun sa effect ng acetone. Okay? Ang nagpapagapang dun sa oil is the acetone. Yung ibig sabihin, yung WD-40 meron siyang acetone content na kailangan para yung penetrating oil is mag-penetrate, gumapang yung langis. Yun ang silbi ng WD-40. Okay? Meron siyang acetone content. Ngayon, sa airsoft natin, gumagamit tayo ng silicone oil. Iba po yun sa penetrating oil. Okay? Iba po ang silicone oil sa penetrating oil. Sa unit natin, silicone oil, ang ginagamit natin, hindi natin kailangan ng acetone. Hindi natin kailangan mag-penetrate yung silicone oil. Hindi natin kailangan mag-penetrate siya. Hindi natin kailangan ng acetone. Ang kailangan natin is maprotektahan niya bawat surface na dadampian niya. Okay? Ngayon, yung acetone content kasi is harmful sa mga ABS plastic at saka sa mga rubber o-ring. We all know na ang airsoft natin has many rubber o-ring. Ang daming kargang rubber o-ring ng airsoft natin. Okay? Ngayon, meron ding ang airsoft din natin, meron tinatawag na nozzle. Okay? Ang nozzle is made of ABS plastic. Wala pong nozzle na bakal. Wala rin pong nozzle na metal. Ang nozzle na ginagamit natin is made of ABS plastic. Okay. Ngayon, itong ABS plastic na to, lumulutong po ito, nagiging brittle po ito. Lumulutong po ito. Number 1, pag na-expose siya doon sa acetone. Ayan. Ito, inalis ko tuloy. Nabasag to. Pag na-expose siya dun sa acetone, lumulutong po ang mga nozzle. Kasi made of ABS plastic lang sila. Okay? Ayun, no? Kaya hindi pwede gamitin ang WD-40 sa unit natin. Actually, kahit sa totoong baril, may mga totoong baril po ako eh. May mga real firearm ako. Never akong gumagamit ng WD-40. No? I'd rather not to clean the unit, my unit, kesa gamitan ko ng WD-40.
Okay? Kasi hindi ko kailangan ng penetrating oil. Ang kailangan ko is protection oil, lubrication oil na magpo-protect doon sa unit ko. Okay? Ngayon, ang isang silbi ng isang WD-40 is para lumuwang yung mga screw, para lumuwang yung mahihigpit na tornilyo. Eh di, pag nag-spray tayo ng WD-40, ang tendency, magluluwagan yung unit natin. Diba? Kaya, wag kayong gagamit ng WD-40. Di bali nang wag ka na lang munang maglaro, wag mo na lang munang gamitin yung unit mo kung wala kang silicone oil, pero wag mong gagamitan ng WD-40 or mga oil na nakikita mo lang basta-basta. Okay? Sa paggamit mo ng mga oil na hindi recommended, sigurado, swak sa banga yung airsoft mo, may kalalagyan yung airsoft mo. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama, diretso, yung question ng ating ka-airsoft. Dako tayo sa online, baka mayroong mga gusto magtanong sa online, no? Sir Robert, okay, good evening Sir Bigman, Chair Dan, sabi niya, tama ka Bigman, huwag pigilan ng sarili, sayang ang pagkakataon. Oo, yun. Tama naman yun. Tama yung sinabi niya, no? Kasi, ganito, no? Halimbawa, yung mga anak mo, di ba? Tatandaan mo to, ang pera, na didiskartehan yan, di ba? Magsipag ka lang, magtiyaga ka lang, mag-ipon ka lang, makakaipon ka ng pera. Pero yung moment na yung mga anak mo lumaki na nang hindi mo na iparanas yung bonding moment sa kanila, yun ang mahirap. 'Di ba? Pag naglakihan na yung anak mo, hindi mo man lang na iparanas yung nagbabanding kayo. 'Di ba? Yun ang mahirap. Kahit marami kang pera, hindi mo na maibabalik yun. Tandaan mo yung mga anak mo, samantalahin mo hanggat kakampi ang tingin nila sa iyo sa ngayon. Kung ang anak mo wala pa sa teens, when I say teens, 13, 14, 15, kung ang anak mo is below teen age pa lang, samantalahin mo na. Kasi below teen age, ang tingin niya sa iyo ngayon, kaibigan ka niya, kakampi ka niya. Okay? Tandaan mo, ang isang bata, pag edad niya ng 13, 14, 15, especially 16, 17, 18, and above, ang tingin na sa iyo niyan, hindi na kakampi, hindi na kaibigan. Ang tingin na sa iyo niyan, kaaway. Okay? Kaaway, bakit? Mostly, ng maling decision niya, is ikinokorek mo na. Diba? Malapit na niyang harapin ang mundo, ang tunay na mundo, no? Yung realidad ng mundo. Malapit na siyang tumayo sa sarili niyang paa. Kaya, during that moment, yung teenage, ikinokorek mo na. So, bilang isang tao na laging sumisita sa kanya, dumarating minsan sa punto ng pag-iisip ng isang bata na hindi kanya kakampi, bagkus, kaaway kanya. Bago dumating yung moment na ang tingin niya sa'yo, kaaway na, samantalahin mo. Habang ang tingin niya sa'yo ngayon, kakampi ka niya, magkakampi kayo, samantalahin mo, magbanding kayo. Okay? Yan. Totoo yan sinasabi ko, Hindi ako nagsasalita ng walang basihan. Hindi ako magsasalita, hindi ako sa inyo, magsasuggest ako ng ikakapahamak niyo, no? Lahat na sasabihin ko is yung may basihan lang. Okay? Next question. Bigman, ano po ang pinakamatibay na unit na hindi po nasisira? Ano lang yung pinakamatibay na unit na hindi nasisira? Actually, walang matibay na unit na hindi nasisira. No? There's no such thing as matibay na hindi nasisira. Lahat ng bagay nasisira kung hindi gagamitin ng tama. Okay? Halimbawa, ito, halimbawa to Buka tayo, halimbawa. Makinig kayo Halimbawa, screwdriver. Tibay to. Bakal to Grabe, ang tibay nito. Hindi mo kayang
baluktutin, basta-basta hindi mo to kayang kagatin, hindi mo to kayang sirain kahit pagtutok-tok mo gano'n. Diba? Napakatibay nito kung ang paggagamitan mo is luluwagan mo yung tornilyo. As well as the flat screw. Kung ang paggagamitan mo nito nasa tama, luluwagan mo yung tornilyo, napakatibay nito. Pero, ito. Kung itong Phillips screw gagamitin mo bilang pansinsel, pambutas ng pader, hindi ito matibay. Masisira siya. Kasi hindi siya para doon. Okay? Kung itong flat screw gagamitin mo bilang pangkayas ng mga kalawang, matibay ito, di ba? Pero kung gagamitin mo to sa pangkayas ng kalawang, doon sa bagay na hindi naman niya trabaho, doon mo siya gagamitin, yung tibay niya, hindi mo mararamdaman. Okay? Ito. Kung ito, matibay ito. Kung ang purpose mo is buksan yung tornilyo. Diba? Pero kung ang purpose mo, ito, ipangsusungkit mo ng gulong para maalis yung gulong doon sa rim, hindi matibay ito. Babaluktot to. Okay? Ngayon, lahat ng bagay, matibay, kung gagamitin mo siya para doon sa paggagamitan niya. Ngayon, kung yung isang bagay ay hindi mo ginagamit ng tama doon sa tamang paggagamitan niya, hindi siya magiging matibay. Masisira at masisira siya. Mawawarak at mawawarak siya. Okay? Ngayon, walang unit na pinakamatibay. Halos lahat ng unit, lahat ng airsoft is pwedeng masira, pwedeng hindi masira, depende kung paano mo siya gagamitin. Okay? Yung airsoft, saan ba ginagamit yan? Sports, firing, shooting range. Pero subukan mo yung airsoft, gamitin mo bilang martilyo. Bibigay yung airsoft mo, masisira. Di ba? Halimbawa, wala kang martilyo. Okay, sige, wala kang martilyo. Okay, ay ang airsoft matibay di ba? Ngayon gagamitin mo siya bilang pamukpok. Yung tibay niya, hindi mo mararamdaman na matibay siya kung gagamitin mo siya bilang pampukpok. Kasi ang airsoft ginawa para sa practical shooting. Sports. Ngayon, kung gagamitin mo siya ng tama, ng alinsunod sa paggagamitan niya, mararamdaman mo yung tibay niya. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Okay. Big Man, next question tayo, ha? Big Man, ano po yung difference ng upgraded into not upgraded? Unang-una, napakahaba ng sagot dito. Baka maubos yung oras natin. Lagi ko naman dinidiscuss to, no? Pero para mapabilis, isa sa mga ina-upgrade namin at isa sa mga specialty namin ay mag-upgrade ng fixed outer barrel. Okay? Dalawang 2011 T-Rex Haika pa nasa aking kamay ngayon. Yung isa dyan upgraded, yung isa dyan hindi upgraded. Okay? Itong hawak ko na to is hindi upgraded. Ayan o. Okay, hindi siya upgraded. Yung isang hawak ko, upgraded. Hindi umaalog. Kaya para doon sa nagtatanong, ano ang difference ng upgraded versus the non-upgraded? Yung upgraded, naka-fix outer barrel. Yung hindi upgraded, hindi siya naka-fix outer barrel. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating ka-airsoft, no? Next question. Big Man, ano po ang mas maganda? Yung po bang upgraded na unit or yung high-end na unit na hindi upgraded? Okay. Yung high-end na unit na hindi upgraded, kayang talunin ng mid-class na unit na upgraded. Okay. Ipagpalagay na natin na meron kang John Wick na hindi upgraded.
John Wick, hindi upgraded. Pero, meron kang Hi-Capa na 2011 na upgraded. Pagpalagay na natin, ha? O, sige. Kuha tayong John Wick. Okay, John Wick Sun Viper. O. The John Wick Sun Viper na hindi upgraded versus the ordinary 2011 na upgraded. Okay? Ano yung mas maganda? Mas maganda yung mid-class unit pero upgraded kesa sa John Wick nga na hindi naman upgraded. Oh. Oh. Hindi kumakalog. Kumakalog. Ano ang mas matibay sa dalawa? Siyempre, mas matibay yung upgraded kasi hindi kumakalog, walang masisira. Ano ang mas malakas sa kanila? Siyempre, mas malakas ang upgraded kasi upgraded. Ito hindi upgraded, lalamunin ng buo nito, ito. Okay? Sino mas accurate sa kanya? Definitely, mas accurate ang upgraded kaysa ito na kada putok mo, umaalog. So, sino mas masarap gamitin sa kanya? Eh di syempre mas masarap gamitin ng unit na mid-class na upgraded pero na upgraded kaysa sa unit nga na mas mataas na klase na hindi naman upgraded. Upgraded, not upgraded. Okay? And I just hope po nasagot ko ng tama yung question ng ating bossing. Okay? Grabe, ang bilis ha. Ang bilis, nakakailang question na ako ha. Nakakailang question na ako, no? So, next question natin. Big man, ano po ang mas okay? Glock, Beretta, 1911 or 2011? Apat na iba't ibang model. Apat na iba't ibang unit, apat na merong na modelo na may kanya-kanyang specialty. Okay? Pagsamahin natin yung Beretta and 1911. Way back, napakatandang baril niyan, dalawa na yan. Isa sa mga nag-establish niyan, yung mga unit na yan ay isa sa nag-establish ng salitang baril. Ng salitang gun. Okay? Kasi sila yung mga nauna. Kaya masasabi natin, classic yan. Okay na okay yan kung ikaw classic lover ka. Okay na okay yan kung gagamitin mo siya as display. Okay? Pero kung gagamitin mo yan as daily pistol, I don't suggest. Unang-una, hindi siya ganun ka-reliable sa panahon ngayon because of the parts availability. Hindi na laging available ang mga parts ng mga unit na yan. Pangalawa, hindi na sila ganun kalalakas. Mas malalakas talaga ang mga 2011 na naglabasan ngayon. Mas malalakas ang mga 9mm na naglabasan ngayon kesa sa Beretta and the 1911. No? Isa pa, the best sila kung pang-collection ang pang-nag-uusapan. Okay? Kung pang-collection ang pinag-uusapan, vintage na sila, classic na sila. Okay. Ngayon, kung ang hanap mo naman is, ang trip mo is malakas, di ba? Talagang yumayanig ang kamay mo. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Go for the 2011. Ngayon, kung ang hanap mo accuracy, between those four na nabanggit, Glock, Beretta, 1911, 2011, accuracy, doon papasok si Glock. Accurate talaga si Glock nang hindi ganun katindi yung power ng pagputok niya. Okay? And I just hope po, nasagot ko po ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Mga ka-airsoft, baka meron kayong tanong sa online. Kung meron kayong tanong, pasa nyo sa akin, ibato nyo sa akin, sasagutin natin, ha? Para yung saloobin ninyo is ma-share nyo rin sa ating mga ka-airsoft. May mga matutong ka-airsoft natin. Okay? Lino Ponsil, okay? Sabi niya, good evening, Boss Bigman. Good evening po. Magandang araw, magandang gabi. Sir Bigman, Ben Hur Arnedo. Hello, magandang gabi po. No? Okay, next question po natin, mga airsoft, galing kay Cedric Lapas of Las Piñas, Talon.
Uno. Okay. Ang question niya, Big Man, ano bang dapat kong unahin? Pistol or rifle? You can have the pistol, you can have the rifle, you can have it both. Okay? Basta tatandaan mo, dito sa Pilipinas, ang pinaka-effective na pistol is the gas type. And dito sa Pilipinas, ang pinaka-effective na rifle is the AEG. Although meron tayong gas blowback rifle, pero majority of the Filipino are using AEG than the GBBR. Okay? Mostly ang mga GBBR doon sa mga taong may pambili. Mostly doon sa mga taong may allowance, pampa-repair, pampa-upgrade, gano'n, di ba? Ang AEG naman kasi is napakadali lang i-upgrade, napakadaling palakasin, hindi siya ganun kakomplikado. Hindi katulad ng GBBR, may pagkakomplikado talaga siya. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating bossing. Okay. Okay, next question tayo. Dire-diretso tayo. No? Ano ang mga klase ng airsoft? Okay. Ano-ano raw ba yung mga klase ng airsoft? Number one, ang airsoft kasi is gumagamit ng ceramic BBs. Actually, ang pellet gun, hindi natin maituturing na airsoft. It is because hindi naman sila gumagamit ng ceramic BBs. Ang ginagamit kasi ng pellet gun is plastic BBs. Hindi ceramic BBs. Okay? Tapos, ang airsoft kasi is mostly mas malakas than the pellet gun. Ang pellet gun is a one kick and one shot only. Then, using a plastic BBs. Pero ang airsoft, gumagamit po ng ceramic BBs. No? Mostly of the airsoft is hindi one cock and one shot. Mostly of the airsoft are gas and battery operated. Okay? So, yan ang mga airsoft natin na talaga namang nakikita nyo sa araw-araw na kinakabaliwan ng ating mga bossing. Okay? Ngayon, isa sa mga number one na klase ng airsoft is airsoft na bolt action spring. Meron siyang bolt na tinatawag. Then, powered by a power spring. Matinding spring. No? So, yun, isa sa klase ng airsoft yun. Pangalawa is the AEG type. Ibig sabihin, battery type. Okay, isa sa klase ng airsoft yun. Then, last but not the least, the gas type. Using green gas number 12, green gas number 14, or CO2. Gas type. Okay? Yan. Marami pa sana tayo maidadagdag, pero dun lang muna tayo sa basic, ha? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ating airsoft. Next question. Big Man, ano po ang pinakamatipid na airsoft? Okay, mga airsoft, isa sa pinakamatipid na airsoft is yung mga bolt action spring. Kasi you don't need a battery para malaro mo siya. You don't need a gas para malaro mo siya. Ang kailangan mo lang matinding braso, pangkasa. No? Powered siya by a bolt action spring that sa tuwing ikakasa mo, ipuputok mo rin. Okay? Mano-mano siya. Iba ang one cock one shot na meron ang airsoft, iba ang one cock and one shot na meron ang pellet gun. Okay? Don't use the word pellet if you are playing airsoft. Tatandaan nyo to, ang airsoft gumagamit ng ceramic BBs while the pellet gun uses a plastic BBs. And I just hope po, nasagot ko ng tama, maliwanag yung question ng ating bossing. Okay? Sa online, wala ba magtatanong? Boss, ano po madalas issue kay T-Rex? Okay, number one, issue kay T-Rex, ano? Ang T-Rex, pag hindi upgraded, number one, naghihiwalay ang barrel. Ang T-Rex, magagamit mo 2 buwan, 3 buwan ng matino. After nun, maghihiwalay na yung barrel. So, masisira na.
pag hindi upgraded. Number 2, the slide stopper. Okay? The slide stopper, number 1 issue kay T-Rex is dumarating siya sa puntong putok ka ng putok pero hindi siya mag-open slide. Ibig sabihin, yung unit mo from day 0, hindi in-upgrade, hinayaan lang out of the box, nilaro na, hindi gumagamit ng silicone oil. Ngayon, putok ka ng putok. Wala na pala lumalabas na bala, hindi pa nag-open slide yung unit mo. Okay? Last but not the least, ang T-Rex, dahan-dahan, habang tumatagal, humihina. Yung ibang mga unit, like mga high-end unit, habang tumatagal at naalagaan mo naman, lumalakas na lumalakas, mas lalo nagiging accurate. Pero ang T-Rex, since ano lang naman siya, low-end Taiwan lang siya, so hindi siya lumalakas ng lumalakas. Bagkos, humihina siya at pahina ng pahina ng pahina. Okay? Mark Domingo, dito sa atin, sa Big Man, actually hindi Marie Domingo, no? Hindi ganun bilihin ng T-Rex, no? Kasi mostly of our client are looking for the quality unit. So, ang T-Rex kasi, okay naman siya, kaya lang hindi mo masasabing quality. Ang T-Rex, okay naman siya, kaya lang hindi mo siya may pagyayabang. Okay? Kasi ordinary unit lang siya ng WE. Hindi mo siya may pagyayabang. Paano kung yung kalaban, yung kayabangan mo biglang naglabas ng ICS? Biglang naglabas ng original and full steel staccato. Biglang naglabas ng no breach. Biglang naglabas ng Umarex. Biglang naglabas ng VFC. Yung T-Rex mo hindi mo na ilalabas eh. Ikaw mismo sa sarili mo mapapahiya ka. Ikaw mismo sa sarili mo mahihiya ka. Okay? Kaya, isa sa mga, yun nga, just to answer yung question ng ating Airsoft, issue ng T-Rex, ayun nga, habang tumatagal, humihina, ang T-Rex, habang tumatagal, nasisira yung slide stopper, ang T-Rex, habang tumatagal, kung yung unit mo hindi upgraded, maghihiwala yung barrel. Yung barrel mo, imbis na 1 piece, magiging 2 piece. Okay? And I just hope po nasagot ko ng tama yung question ng ating mga Airsoft. Mga Airsoft, meron lang po tayong kailangan kausapin. Gusto ko mang ituloy ito. Anyway, nakakailang minutes pa lang tayo. I think 30 minutes pa lang. 32 minutes, siguro pagpapatuloy natin pag-alis lang nitong taong kailangan ko kausapin. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.